May biglang pahayag ang Pangulo na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kontrobersyal ng PIDEA leak at ang lumalalang isyu ng droga sa ating bansa. Sa isang nakakagulat na pag-amin, ibinahayag ni Marcos Jr. ang kanyang kumpirmasyon sa mga ulat at agad itong kinondena. Naging emosyonal siya at inamin ang pagkalugmok ng mga kabataan sa usaping ito. Sa isang maikling bahayag, sinabi ni Marcos Jr. na hindi dapat hayaang magpatuloy ang ganitong kalakaran ng droga sa ating bansa. Mariing kinondena ng Pangulo ang mga sindikatong nagpapalaganap ng iligal na droga at nanawagan ng mas matinding aksyon mula sa gobyerno upang sugpuin ang mga salarin. Samantala, patuloy ang mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan hinggil sa bahayag ng Pangulong Marcos Jr. hinggil sa PIDEA leak at sa isyu ng droga. Well, itong ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung PIDEA leaks, na yan, halos 3 weeks na ata, 1 month na na-issue. Tahimik ang Pangulo. Tahimik ang Malacanang. PIDEA lang ang sumasagot. Ang mainstream media naman, halos baliwala sa kanila, maliban lang yung Daily Tribune. Nung unang nilabas ni Maharlika yung dokumento, pinost ng Daily Tribune, mamaya binawi dahil parang tinakot daw. Okay, ito may sinabi ni Maharlika sa kanyang latest vlog kanina. Meron palang isang matapang na reporter ng mainstream media na tinanong si PBBM. Wow, ang tapang naman yung reporter na yun. So, anong sagot ni PBBM tungkol sa kanyang kinasasangkutan na yung PIDEA leaks, yung Rockwell condominium na nandun sila ni Maricel Soriano. Okay, parinig ko sandali si Maharlika, yung latest vlog niya. Si Maricel Soriano, actually, tinawanan lang niya. Sabi ko nga, a simple yes or no. Nagpupulburon ka ba? Sinagot na niya Atty. Glenchong na pwede siyang ma-contempt kung nasa korte siya. So sinagot na yan at narinig niyo kung paano siya guilty. Bakit ayaw ni Marcos Jr. na sagutin ko siya ba ay pulburonic? O yes or no lang? O magsalita siya, mag-statement siya? Pero wala talaga. Kasi nga, guilty. Alright? Yun, tinawanan lang. Patuloy kayo, nililin lang, okay ba sound natin? Patuloy kayong nililin lang at nagpapanggap-panggapan sila na they are okay and they're running the government well. Pero ang totoo, hinububas nila ang pera ng bayan. Okay, may napanood akong post ng RTBM, yung Radio TV Malacanang, interview ni PBBM sa daming media. So yung naipost, mga 4 minutes na video yon. Ang tinatanong is yung pag-amen ng price tarification law, yung West Philippine Sea. So, siguro, dito sa okasyon na ito, merong matapang na mainstream media kasi hindi ko pa na-search, si Maharlika, napanood niya yung interview na yon na tinanong sa reaksyon, anong masasabi ng presidente tungkol sa PIDEA leaks. Tinawanan lang. So, grabe. Bakit hindi masagot ng yes or no? Ganon din nung after yung Davao Maisog Rally, nung unang nag-akusa si PRRD na adik ang Pangulo. Nung tinanong yan is
I will not dignify. Wala na. Tinawanan lang din. So, ganun. Tamang response ba yun na tawanan? Napakalaking issue ito eh. Dahil yung kakayahan niya na mangulo, mag-lead ng 115 million Filipinos ang nakataya. So kung wala, di sabi niya, never. Diba ganun? I-categorical answer na never I have used drugs in my life. Mahirap bang sabihin, no? Bakit hindi masabi na hindi ako gumamit? Bakit tatawa? Ibig sabihin, pinagtatawanan lang niya ang kinabukasan, ang ng bansang yung 115 million Pilipino. Kasi dumarami na ang nagdududa sa kanya. Very convincing na as far as I'm concerned, yung mga sinasabi ni ex-PDEA agent Morales. Para sa akin, very clear yung participation ng Pangulo, yung issue dyan sa PDEA. Kaya lang, these are allegations pa lang. Ulitin na, allegations. Hindi pa presumed innocent pa ang lahat. Dapat mapatunayan ito sa korte. Okay, kaya lang, may dalawang korte. Yung korte talaga sa judicial system natin, yung legal, kaya lang meron din court of public opinion. So sa court of public opinion, ito na yung mga Senate hearing na yan. At ang judges, ang taong bayan. Malala ko tuloy ulit yung mga 2 days ago, nakausap ko yung kaibigan ko na diehard Marcos supporter. Hindi niya ako maintindihan nung una. Kasi kilala niya ako na Marcos supporter din. Kinampanya ko si BBM nung panahon ng election 2022. Kaya lang, nagbago ang aking stand nung maliwanagan ako. So, naging critic na ako ng administrasyon ito. So, hindi niya maintindihan. Bakit? Kaya lang, 2 days ago, kinausap niya na ako. Sabi niya, General, naintindihan ko na kung bakit naiba ang iyong pananaw. Ako nakaintindi na rin. Paano? Napanood ko yung interview ni Maharlika kay ex-PDEA agent Morales. Doon, naliwanagan ako. Very clear, sabi niya. Bakit ganyan ang Pangulo? Ano na lang ang kinabukasan ng ating bansa? So, wala. Talagang dumarami na ang tao na naliliwanagan sa issue na ito at hindi pwedeng ipagkibit balikat. Sabi nga ng kaibigan ko na diehard Marcos supporter, bakit ayaw niyang magpa-drug test? Yun lang ang paraan para matigil ng issue na ito. Yung drug test na supervise ng lahat. Yung nakikita sa publiko, yung hair follicle test. At kung nag-negative ang resulta, wala na. Tapos ng usapan. So ang tanong, sabi niya, bakit ayaw niyang magpa-drug test? Tumawa na lang kami. So, hindi po madadala sa ngiti o tawa ang issue na ito. Ang taong bayan hindi na pwedeng mauto ngayon. Do not insult the intelligence of Filipinos. Lalo na ngayon, age of social media. Kasi ang mainstream media, yun, tinakot na nila yung Daily Tribune. Si Mr. Tiglaw, meron nga siyang column na sinulat sa Manila Times. Kinakastigo niya, binabatikos niya ang mga mainstream media. Bakit? Tahimik. Sobrang tahimik ang mainstream media sa issue na ito.
na napakahalagang issue dahil ang nakataya ang question is yung the ability of the president to lead this country. Kasi allegedly nasasangkot siya, gumagamit siya sa illegal na droga. So paano? Lalo na may tension pa sa West Philippines. Paano kung magkagulo sa West Philippines at ang mental capacity of the president is in question? Kaya sana once and for all, ang sagot, na tamang sagot nito is drug test. Yung hair follicle drug test. Yun ang tamang sagot sa issue na ito. Kaya hanggat hindi ginagawa yun, lalong hindi mawawala, lalong dadami ang magko-question mark sa kakayahan ng Pangulo to lead. So, salamat at may hearing sa Senado at ang taong bayan, yan na yung hukom. At by 2025, yun na ang verdict ng mamamayang Pilipino. Makikita natin sa eleksyon 2025 and 2028. Nung pre-hearing conference, walang complainant. Wala rin complaint. Bakit umusad ito na dumating sa punto na ang 58 stations nitong Suarezug sinara? So parang one for the books po ito Ngayon nangyari ito Ako pipisilin ko pang sarili ko para magising ako Paniwalaan ko na nangyari ito Yung po bang, halimbawa po, meron isang, tanong ko po ito sa DOJ, boss? Opo, DOJ. Halimbawa po, di ba meron lagi sa mga programa, nandyan yung sinasabi, yung the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. So, paano po yun? Halimbawa, kinasuhan yung host. Yun po ba automatic sabit yung programa? Ganun po ba yun sa DOJ? Ganun po ba yun? Pagka kinasuhan mo yung host, dama yung programa. Ganun po ba yun? O yung host lang ang sasabit? Kasi dito po, ito yata pagkatapos po ito nung programa, di ba po? Lumalabas po ito. The views. Before and after po. Yun, before and after. Paano po yun? Sa tingin ko, Mr. Chair, depende sa kaso. Anong particular na kaso ba? Halimbawa po, katulad po nung nangyari po sa SMNI, yung isang host may tanong daw po. Yun po ang sabi ng SMNI, tinanong lang daw po ni Ka Eric. Halimbawa lang po ito, halimbawa lang. Sinabi niya na totoo bang ganitong presyo? Hindi naman daw po ito, kumbaga exclamation point, kumbaga question mark. Pero ang dumating, ang nangyari, parang naging ito ay exclamation point. So parang halimbawa, kinasuhan si Ka Eric, pati ba yung show niya? Damay. Ganun po ba yun? O si Ka Eric lang? Dahil nagkamali daw siya. Mali ang kanyang sinabi. Pag ganun po ba, ano ba yun? Libelous po ba yun, attorney? Pag ganun ba, libelous? Allegedly. Di ba ganun po? Allegedly yun ang sinabi niya. Na may 1.8 billion. Depende yan Mr. Chair, no? Kasi yung pwede po, halimbawa, talagang pwedeng madama yung programa. Halimbawa po, sinasuhan yung host, dinamay yung programa. Pagka dinamay po ba yung programa, pati yung istasyon? Halimbawa po, pinarusahan yung host at pati yung programa. O sige, mali yung programa na yan. Cancelahin yan. Yung po bang network? Cancelahin din. Mr. Chair, initially ang tingin ko diyan kung pagbabasihan natin yung laging pinapakita na the views of the anchors does not necessarily reflect the views of the hindi ho. So personal ho nung kung sino man yung nagsabi noon, no?
whatever case na ipapile, libel or slander, whatever, kung pagbabasihan natin yung statement na yun, personal ho nung nung anchor or broadcaster. Okay. Initially, Mr. Chair. Salamat po. Yun, malinaw po yun. So, mapakahalaga pala nun. Opo, sige po. Opo. Yun ang kaibahan sa print at saka sa broadcast eh. Sa print dahil ako nanggaling din sa print. Pagka kinasuhan ka ng libel, kasama yung editor, kasama yung publisher. Ewan ko kung anong ginawa ng KBP-BMC noon na siya naging alituntunin, yung mga waiver na ganyan. I mean, si Attorney Reggie siguro can educate us. Dahil nung unang panahon, wala naman hong ganun eh. Kasi nga wala namang masyadong black timer nung araw, walang co-production. Talagang pag announcer ka ng Manila Broadcasting, announcer ka talaga. Pag announcer ka ng ABS. Kasi nag-iba tumatakbo, nag-i-evolve yung industriya. Hanggang ngayon, marinig mo bago mapir si Boy Abunda, meron din ganyan eh. So, hindi lang ho sa political programs. Ewan ko kung... Pero noon ho, depende ho sa abogado eh. Kasi nung ako yung news director, yung mga anchors namin sa DCMM at saka sa Channel 2, pag nadidemanda ng libel, pati kami sinasama sa kaso, yung news director, yung presidente ng kumpanya, ganon. Mr. Chair. Salamat po, sir. Opo. May I give some... Opo, please. Opo. Mr. Chair, nabanggit nga ni kasamang Jay, magkaiba yung print at saka broadcast. Yung print kasi may opportunity to edit out and correct before it is published. Ang broadcast po, immediate, live. At saka may basehan po sa provision ng prangkisa. Yung lumang prangkisa, mga 60s, nakalagay, the grantee shall not require any previous censorship of any speech, play, act, or scene on any matter to be broadcast. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin kay Jay na, Jay, wag mong pag-usapan to. Bawal. May freedom po siya. Ganun ka-importante yung freedom of expression. The same provision is found in the current franchises. Uniform po. It states, self-regulation by an undertaking of the grantee. The grantee shall not require any previous sponsorship of any speech, play, act, or scene, or other matter to be broadcast from its station, provided that the grantee during any broadcast shall cut off from their speech, play, etc. that might incite to rebellion, etc. Ibig sabihin mo, post-edit, quote-unquote. Pag nagsasalita na si Jay at bumabanat na siya out of bounds, pwede kong sabihin, Jay, tama na. Pero bago pa niya masabi, hindi ko pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng sabihin. Ganun po kahalaga ang freedom of expression. So, yung waiver po na sinasabi, may basehan. Kasi kung hindi kita mapigilan, bago mo sabihin, kailangan wala akong liability. Extension lang yun ng provision ng prangkisa. Salamat po. Salamat po, Attorney Jular Bal. Napakalinaw po pag kayo po ay paliwanag. Salamat po sa inyong paliwanag. So, tanungin ko lang po yung SMNI. Sa palagay po ninyo, meron po ba talagang nalabag sa code of conduct ng SMNI ang inyong host? Alam nyo, magsasagawa ko kami ng investigasyon noon. Hindi pa kami tapos dahil ongoing po sa house. Umamin po siguro hindi namin alam kung siya napilitang umamin ng nagkamali siya, nagsorry siya sa Committee on Legislative Franchise habang ginagawa namin yung internal investigation. So, kung inamin niya at siya po'y nagsorry na nagkamali siya, sabi namin, ano pang silbi nitong investigation natin? Kasi umamin siya. Hindi namin alam kung anong nag-trigger sa kanya. So pursuant to our guidelines,
we have to impose disciplinary action on him. That's why he was suspended from going on the air for ilang araw yon? 10 days. 10 days. Kasi kami nga ho, sabi nga namin, ma-stricto sa sa broadcast eh. Yung Yumaong Ilocampo, hindi lang nakasagot sa radyo sa akin, sinuspindi ko ng 5 araw eh. Pero sa inyo po, Kajay, sa inyo pong opinion, ilabas po natin yung paghingi niya ng dispensa. Malamang po talagang mahilig lang siyang humingi ng dispensa. Kayo po mismo, ang SMNI, sa inyo pong... Kami kung nagtuloy sana yung investigasyon at na-review namin yung TOA, tape on air ang tawag natin dyan, noong unang panahon, makikita namin doon yung bigat sana nung kaya nga ako sinasabi ko kuminsan ito yung problema natin sa Pilipinas. That because we come from different regional tongue. Yung dila natin. Kuminsan, yung sinasabi ng isa, pagka hindi siya bihasa sa pananagalog, nagiging iba ang dating. No? Diba, naglibog man ko, Bisaya yun. Pag narinig ng Tagalog yun, sabi mo, bastos naman nun. Pati yung libog niya, pinag-uusapan ng deer. Pero actually, nalilito ang ibig sabihin nun. So, in the case of Ka-Eric, Ilonggo eh. So, kasi pag Ilonggo, ay mga kabyan na bato na ito ng istorya nga daw 1.8 million gidang travel expense ang aton ng speaker. Pag tinagalog, kaya nung nagtagalog siya, sabi niya, baka po totoo ito na 1.8 billion. Magtatanong lang po, sabi niya. So, talaga pagtatanong, pag nireview mo yung TOA, dala po namin yung USB kung mamarapatin yung... Dala niyo po ba? Maganda po kung makita po natin. Para at least, yun na ako, kaya ako, kasi galing din ako ng probinsya, importante yung yung tono eh. Kaya kahit na si Presidente, di ba? Si Presidente Duterte, kuminsan hirap na hirap siya mag direct translation ng ng Tagalog, from Bisaya to Tagalog. Kaya siguro yan ang kailangan medyo lawakan natin yung pangunawa sa ating mga kababayan. Kasi kaya hanggang ngayon, mahaba po yung debate kung alin ang national language natin, kung Tagalog ba o Bisaya o Ilocano eh. Kasi magkakaiba ho talaga eh. Mr. Chair, explain ko sana po in legal view po yung sinasabi po ni Ka-Eric. Kasi if you check po the definition of libel, nakalagay po doon that statement of a discreditable act or condition. So when say statement po, hindi tanong. Kasi kung batas po yung pag-uusapan natin, statement, ibig sabihin, kailangan may statement si Ka-Eric. So is a question a statement? Definitely, hindi po siya statement. That's why kung i-demanda po si Ka-Eric ng libel, madidismiss po yan kasi there was no statement of discreditable act or condition. But granting it was a statement, still covered po siya ng privileged communication. Because if you're a public officer, you should not be onion-skinned. You are subject to public criticism, public ridicule as part of the principle ng ating saligang batas that public office is public trust. Yun po yung stand po namin sa legal team po ng SMNI. Salamat po. Tanungin ko lang po yung ating mga marami namang abogado po dito, pero unahin ko na po si Attorney Abad. Attorney, yung po bang indefinite, yung salitang indefinite, yung po ba constitutional yun? Suspindihin ka ng indefinite, hindi mo alam. Kumbaga, ikaw ay palutang-lutang lang. Ito po ba okay po ba yan? Meron po ba talagang indefinite? I think, Mr. Chair, hindi natin masasabi na unconstitutional siya. Pero yung lack of definite timeline pagdating sa mga suspensions and other forms of punishment might be a violation of due process. But it will be based on the case. No? So kailangan pag-aralan yung case and whether the application of the word indefinite for a suspension is actually a denial of due process. It's given
dapat lahat ng proseso, both procedural and substantial due process nandun bago ilatag yung yung rule on whether it's going to be definite or indefinite. May gusto po kayong si NTC? Ano po ba kayong... Pwede ba magdagdag po sa... Dahil lang po, meron po kayong gustong sabihin patungkol po dun sa indefinite? Mr. Chair, siguro po maliit na clarification lang naman. Ulitin ko po, hindi po tayo hearing ha. So free lang po tayo ha. Pwede po tayong mag-usap. Hindi po ito hindi po ito hearing. Lang po ito, consultation. To clarify lang po, yung inisyu po ng commission po doon sa order ay cease and desist. Hindi naman po indefinite suspension. It's just incident to yung para po magsimula na po yung proceedings during that time para po makapag-start na po yung investigation and the administrative case that is ongoing before the commission. Okay, ayun po. Pwede po kayo, attorney po. Kasi po may jurisprudence po sa Pilipinas po na any order of any government agencies that affect freedom of press and freedom of expression are presumed unconstitutional. So, iba yan sa ibang mga orders ng ating government agencies na may nakalagay, there is a presumption of regularity. Except pag freedom of press and expression na pag-uusapan, ang presumption ng government agencies are unconstitutional kung it affects freedom of press and freedom of expression. In the case of Chavez versus NTC, so ang basis po natin, that's why we believe na lahat po ng order ng NTC are presumed unconstitutional kasi it affects freedom of press and freedom of expression. Hindi nila pwedeng sabihin that it is presumed regular kasi there's a conflict between the presumption of regularity and the presumption of unconstitutionality when in fact when it affects freedom of press and freedom of expression, the presumption of unconstitutionality will prevail. Tony Suplico. Thank you. Thank you, Chairman. Chairman, balikan ko lang itong yung first order, yung 30-day suspension order. Ito ay dated December 19, 2023. Ang dispositive portion po, yung pinakadulo yon, sasabi, in view thereof, having been determined by the House of Representatives in Resolution number 189. So, wala ko silang ginawa. Binasihan lamang nila yung Resolution 189 ng House of Representatives. Tapusin ko po that respondent Suarasog has violated several provisions of its franchise. So yung determination galing doon. Yung third paragraph below itong sinasabi. Furthermore, taking cognizance of the House of Representatives declaration that respondent Suarasog has violated several provisions of its legislative franchise and giving due deference to such determination of the House of Representatives and its authority over all matters directly and principally relating to the grant, amendment, extension, or revocation of franchises, the Commission finds good cause to hereby order the suspension of respondent Suarasog. So sila po, wala silang ginawa na investigation. According sa rules, kailangan po may report. Report of the appropriate department, division, unit concerned or any employee personal deputized by the Commission. Wala ko nangyaring yan. So sinurrender po nila yung kanilang quasi-judicial powers doon po sa House of Representatives. O ito pa po complaints. Walang complaint po ito Nakalagay sa complaint po dulo, subscribed and verified. I-resolution po yan ng House Paano maging complaint yan? Anong law school ang tinuturo na ang resolution? Complaint ba yun? Subscribe and sworn to? So ito po, nung pre-hearing conference, walang complainant. Wala rin complaint. Bakit umusad ito na dumating sa punto na ang